Maayong aga sa inyo na tanan. Pagpaka natin ang Ginoo sa isang maayong panahon. Sabi sa Gospel, today, the scripture passage is fulfilled in your hearing. Sa Bisaya, kining bahina sa kasulatan na tuman karong adlaw ingon sa inyong nadungog na gibasa. Napakaganda ng ating gospel. What fulfilled in the very midst of us right now, yung nagaganap ay yung sinabi ng Jesus, the Spirit of the Lord is upon Him. Nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos at magbigay ng mabuting balita. Anong mabuting balita? Mayroon na po tayong access kay God through Jesus. Kahit po yung mga born again, mga protestante, ngayon, higit sa lahat ng panahon dahil sa social media, ay naniniwala ayon sa pag-aaral na sa Catholic Church ang may pinakamaraming healing na nagaganap. May pinakamaraming healing na nagaganap dahil yung sinabi ni Jesus at ipinangako na hindi niya tayo iiwan hanggang katapusan ng mundo in Matthew 28:20 ay nagmamaterialize tuwing dadalo ng isa. Ito po ay sinabi ni Benny Hinn. Dahil sa paniniwala natin kay Jesus na ating tinatanggap bilang tinapay. Noong una, yan po ay napakalaking argumento. Pero sa paglipas ng panahon, naniniwala ang lahat na ang lahat ay nagaganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit anong relihiyon ka, kung nananampalataya ka, makatanggap mo ang iyong hinihiling. Galing po ako ng India, sumulat po yung obispo at saka yung isang pare dahil pagkatapos kong naghiling, yung pinuntahan ko pong lugar, 5 milyon ang populasyon, pero 30,000 lamang ang Katoliko. Pero sa harapan nila, first time in the history, nakakita sila ng himala. Sa kanila, himala na ang makalakad ang lumpo. Sa kanila, himala ang makakita ng ulan. Yung gumaling sa kanila ay himala. Sa isip ko, ito ay nangyayari dapat dahil kay Jesus. Ang mga Hindus, marami silang Diyos. Monkeys are God. Ang unggoy ay Diyos nila. Ang baka, Diyos nila. Ang puno, Diyos nila. Ang kidlat, Diyos nila. Mayroon silang mahigit na 1,000 Diyos. Pero, hindi yun nagbibigay ng himala. Natatakot lamang sila. Natatakot silang pumatay ng baka at kumain ng baka. Kaya ngayon, napakaraming baka sa India dahil bawal patayin. At ang may-ari ng baka, nalulugi na dahil wala nang bumibili ng baka. Yan po ang totoo. Sabi ko, dalhin niyo yan sa Pilipinas, mahal. At ang baka doon, kanilang hinahalikan at binibigyan ng tinapay. Pwede kang pumatay ng tao, pero hindi mo pwede paluin ang baka. Namumroblema rin sila ngayon sa mga unggoy.
Dahil bawal din patayin ang unggoy, makukulong ka. Kaya naman napakaraming unggoy, ninanakaw ang pagkain nila. Hindi nila alam ngayon, nalilito sila. Anyway, yun po ang kanilang Diyos. Wala tayong magagawa kung hindi tanggapin nila ang Diyos natin, ang Diyos nila. Pero ibig ko pong sabihin ay ang Diyos natin na nagpapagaling. Ang Diyos natin na namatay para sa atin, ang dapat nating sinasamba at pinapasalamatan dahil malaki ang maitutulong nito sa atin. Dito sa Cebu, hindi po tanong na kayo ay naniniwala. Lahat tayo naniniwala, kaya kayo nandito. Ang tanong dito ay kung paano natin maisasabuhay ng tama at makakatulong ang pananampalatayang ito upang tayo ay mabuhay ng mahaba. Bakit ko gustong sabihin na humaba ang buhay natin? Yan po ang dahilan kung bakit kayo nagpapahiling. Ayaw nyo pang mamatay. Tama? Kaya itong mga ito, ang una kong i-pray over, sila ang mauunang makakatanggap ng pagpapala. Hindi naman sila ang mauuna sa langit, dahil po tandaan ninyo ito, hindi lahat ng may sakit na mamatay agad. Kadalasan, mas nauna pang mamatay ang nag-aalaga. Tandaan nyo yan. May kaya hindi dahil hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos, ang sikreto dyan ay ito. Pwede ba? Alam naman natin na mahalaga ang kalusugan. Ingatan natin ang ating sarili. Paano ang pag-iingat sa sarili? Hindi po ang nakakamatay sa tao ayon sa pag-aaral at nakakapagpaiksi ng buhay ay ang sigarilyo. Ang sigarilyo ang pinakahuli sa pumapatay sa tao at nakakapagpaiksi ng buhay ng tao. Hindi rin ang exercise, mga kapatid, ang tutulong para humaba ang buhay natin. Hindi yan. Ako po'y nagulat din. Ito po ay nasa YouTube. Hindi rin ang mga organic na ating kinakain ang makakapagpahaba ng buhay natin. Alam mo po, ayon sa pag-aaral, ang nakakapagpahaba ng buhay natin, pagka ang kasama mo sa bahay ay kasundo mo. Pagka masaya ka sa pamilya mo, hahaba ang buhay ninyo. Pagka naman kayo laging nag-aaway sa pamilya, mamamatay kayong lahat ng maaga. Totoo po yan. Kaya tayo, mga kapatid, ito po ang aking sinasabi, dahil gusto natin lahat humaba ang buhay, number 1, huwag tayong laging nag-aaway. Pwede ba yung taong lagi mong katabi sa kama, huwag mong awayin? Bakit? Ito po ang sabi sa Biblia sa Book of Sirach. Mapalad ang lalaki na ang kanyang magiging asawang babae ay hindi bungangera. Hahaba ang buhay nito. So kung kayo ay balo na, alam nyo ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ninyo. At kung kayo naman ay buhay pa ang asawa at ayaw nyo mamatay ito agad, huwag kayong magtatala ng magtatala tuwing umaga. Pwede ba magkasundo kayo? Kasi imposibleng humaba ang buhay ng taong magkasama na hindi nagkakasundo. Mamamatay agad kayo ng maaga o mauuna yung isa.
Ito po ay hindi ako nagsabi. Ito ay ayon sa karanasan ni Solomon sa Book of Sirach. Ipinakaulan. Kasi po ito ang sinabi ni Jesus. Today, the scripture passage is fulfilled in your hearing. Kaya po, ito po ang pinakamagandang himala na mangyayari sa buhay natin kung mawawala ang galit at hinanakit, tampo, at pag-aaway sa buhay natin. Bakit? Ito po ang toxic. Ano ang toxic? Lason. Minsan, ako po ay sakay ng taxi. Nakakwentuhan ko yung driver. Magandang aming kwentuhan, biglang may tumawid na babae. Hindi niya napansin, so iniwasan niya. Walang nangyari sa amin, pero yung nakasunod sa amin, gamuntik na kaming mabangga. Galit na galit yung driver. Binabaan yung driver namin at pinagmura. Ang sabi naman ng aming driver, naku sir, pasensya na po kayo, hindi ko napansin, wala naman po nangyari. Pero hindi ko yun, pinagalitan ng kung ano sinabi. Ang ginawa naman ng driver namin, pinuntahan niya yung babaeng tumawid at tinanong, okay ka ba? Masyado ko akong na-touch at sabi ko sa kanya, ang bait mo naman, daig mo pa kaming mga pari. Ano ang sekreto mo? Bakit mo nagagawa yan? Sabi niya ito, Father, maiksi lang ang buhay. Bakit ko sasayangin ito sa pakikipag-away? Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Sa mundong ito, sabi niya, maraming basura ang itinatapon sa atin ng kapwa natin. Nasa atin ito kung ito ay sasaluhin natin. Wow! What a lesson! Meaning to say, my dear sisters and brothers, sabi nga ni Father Alex, tuwi po akong magpe-birthday, kami po mga pare, higit na 200 kami, naglalaro ng tennis. At ako po, naglalaro rin dati ng basketball, si Father Alex MVP yan sa buong Cebu, Grenadier. Kaya, ang nilalaro ko sa kanya, tennis, para panalo ako. Ngayon, sa larong ito, sa aming paglalaro, may tinatawag na bad balls. Meaning, pag outside na, hindi mo dapat yan pinapalo na, score na. Ganyan din sa buhay. Hindi lahat ng bola sasaluhin mo. May mga bad balls, umiwas ka na lang. Point mo na. We have the choice not to catch all the balls. In life, we also have the choice not to catch all the toxics and garbage in our life. Ano ba ang garbage? Ito po yung mga bagay na itinatapon sa atin ng kapwa natin. Na para tayo magalit, mainis, maghinanakit. Ito po mga garbage na ito, hindi naman natin yan, pwede naman natin hindi yan tanggapin. Alam mo, kadalasan sa atin, nagagalit tayo sa iba. Pagka po tayo'y nagalit sa iba, kinokontrol nila ang buhay natin. Why your life being controlled by others? Bakit natin hahayaang kontrolin at manipulahin ng iba ang buhay natin? Hindi tayo makatulog, naiinis, hindi makakain, high blood. Kanino? Sa kasalanan at kapalpakan ng iba. Kadalasan, hindi naman natin kapalpakan ang kinagagalitan natin. Kapalpakan ng iba. Pero tayo ang galit na galit. Nawawalan ng ganang kumain. Tandaan ninyo mga kapatid. Kung tayo ay may malasakit sa ating sarili, matututo tayong piliin na hindi ipasok sa katawan natin ang mga basura at lason para magkaroon ng sakit tayo. Kaya nga po ayon sa pag-aaral,
Hindi ang exercise. Hindi ang sigarilyo. Hindi ang alak. Hindi ko naman sinasabi ito para kayo mag-inom at manigarilyo. Pero ang sinasabi ko, ang ugali ng tao ang nakakamatay sa kanya. Kung masama ang ugali mo, lagi kang galit, lagi kang nagtatampo, madami kang hinanakit, ang dami mong galit sa dibdib, huwag kang aasa na hahaba ang buhay mo. Kahit dasal ka ng dasal, walang mangyayari. Bakit? Si Jesus, ginawa ng lahat. He did it all. Itinuro niya na lahat. Kaya nga nang sinabi niya, the scripture passage is fulfilled in your hands, at ang misa ang ibinibigay para sa pang-araw-araw nating buhay, tayo ay mapaalalahanan kung paano itatama ang buhay natin. Kaya kung mahalaga, pag tayo nagsisimba, hindi po kayo nakikipagkwentuhan at hindi kayo natutulog. Kaya nga po minsan, pag ako'y nag-homily at ang tao nakanganga, sabi ko, salamat po Panginoon, nagkasakit ang mga taong ito. Ngayon, nagsisimba na. Minsan kung hindi tayo magkakasakit, minsan kung hindi tayo magkakaproblema, hindi tayo lalapit sa Diyos. Pero ang Diyos may pamamaraan at malalaman natin na pag tayo lumapit sa Kanya, ito po ang sinasabi ni Pope Francis ngayon na culture of encounter. Let our faith make sense and let love make sense. Meaning, makabuluhan ang ating pananampalataya kung ito ay isa sa buhay natin. I'm very, very strong in preaching about people's attitude in life because ito po ang nagiging dahilan kung bakit miserable ang buhay natin at kung bakit nagiging complicated ang sakit natin. Sa ngayon, napakaraming cancer. Nagtataka lahat. Ninenervyos na ang lahat po ngayon. Babae, lalaki, dahil sa cancer. At ngayon, ang sinasabi ng doktor, ako natatanggapin, naninigarilyo ka, umiinom ka, nagtataka sila, hindi po pala. Bakit? May lung cancer, may cirrhosis of the liver, may leukemia. Saan ito nanggaling? You have a very healthy lifestyle. Ang hindi natin alam, yung basura, toxic, lason, na pumasok sa ating system, sa ating katawan, yung mga worries. Minsan mga kapatid, ito ang tandaan nyo. Most of the time, what we think matters doesn't. Sa Tagalog, kadalasan, yung ating mga iniisip at akala natin napakahalaga, wala pa na itong kwenta. And what is important according to Jesus in today's gospel, what is important is His very presence. That's why we need to practice. Ito po ay isang kurso na ngayon sa Lasal. Ang mindfulness, yan ang gusto kong ituro sa inyo. Dahil malaking temptation, minsan nakasanayan natin na mag-worry. Lagi po tayong nag-aalala. Nung binigyan po tayo ng Diyos ng maliit na utak, isa po rin ito, may buhay itong Kanya. Ito ay gala ng gala. Meaning, wandering minds, kung saan ito nakakarating. Masakit lamang ang ulo, ang isip niya may kanser na. Sumasakit ang tiyan, ang tingin niya may kanser na. May nag-uusap na tao, akala nga nila sila ang pinag-uusapan. Maraming bagay na hindi natin iniisip ng tama. Bakit? Hindi tayo nakapokus sa Diyos. Saan tayo nakapokus? Sa ating sarili. At pagka po tayo ay nag-focus
sa ating sarili, ang tendency ay ano? Lalaki ang problema. Hindi po tayo ipinanganak para tayo maging center of the universe. Jesus came into this world for us not to focus on ourselves, because if we focus on ourselves, everything will be magnified. Subukan nyo ito. Pag kayo'y tumingin sa salamin, ang makikita mo sa mukha mo ay butas. Hindi mo tuloy alam ngayon kung ano ang gagawin mo sa kilay mo, na kahit anong sakit, bubunutin mo dahil wala na sa linya. Pero sa totoo, hindi naman yan nakikita ng iba. Ikaw ang nakakakita nito. Walang pakialam ang ibang tao sa kilay mo. Paano mo ito nakita? Kasi tinignan mo ng tinignan. Ang problema ka tuloy. At malaki ang gastos pag ito'y na-infeksyon. Ako po ay may kilala. Sa katitingin ng katitingin sa salamin, pinagtripan ang kanyang kilay, na-infeksyon. Ang mata niya ngayon, hindi na may pula. Mayroon din akong kilala sa paglalagay ng eyeliner, nagkaroon ng allergy, ngayon pulag na. So supposed to be perfect. Pero anong ginawa niya? Tinitigan ang kanyang sarili. Kaya pag tinitigan natin ang mga sarili natin, lalaki ang problema. Gagastos kayo ng malaki. Maawa naman kayo sa sarili ninyo. Huwag ninyong ipabunot ang kilay nyo. Dahil walang taong nakatingin dyan kung ilan ang hindi nakalinya diyan. Yung iba nagpapatato. Diyos ko, alam niyo ba kung gaano kasakit? Minsan po, tinitigan ko. Masamahan nga kita. Father, ang sakit. Isang linggong hindi nakalabas. Sira ulo. A vanity. Where if we focus on the Lord, not on ourselves, our life will be fulfilled. Wala po sa pansarili ang kaligayahan ng tao. That's how we were created. Kaya po yun ang sinasabi ni Jesus, the Spirit of the Lord is in me to bring good news. Ano ang mabuting balita? Mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kayong mga may sakit, huwag kayong matakot. Hindi pa kayo mamamatay. Itong mga may sakit nito, akala kasi sila namamatay na, nagkakaroon sila ng self-pity. Hindi naman sila namamatay sa cancer. Saan sila namatay? Hindi makatulog, naging complicated. Bakit? Minsan naman ito mga doktor, hindi naman yung bang hindi nila iniisip ang mararamdaman ng ibang tao, o 6 months to live ka na lang. Oh my God. Kung 6 months to live, meron akong kilala, tuwing pupunta sa doktor, ang sinasabi ng doktor, 6 months to live, ay 10 years na. Sabi ng doktor, hindi ko alam kung ano nangyayari sa iyo. Ano ba, sekreto mo? Sabi niya, doktor, hindi ko na po kayo pinakikinggan. Maraming nangyayari sa buhay ng tao na hindi maipaliwanag. Life is a mystery. Because life is a mystery, we have to enjoy every minute of it. Because the best mystery in life is that God, Jesus, who became man, is with us to help us. And today, according to the scripture, it's being fulfilled in our hearing. Magaganap ang himala, magaganap ang pagbabago, magaganap ang pagpapagaling dahil mahal tayo ng Panginoon natin. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Over your hands to Father Doc. Bishop, ikaw ang magbigay ng blessing, Bishop.
Father Doc, sana patuloy na ipagkaloob ng Banal na Espiritu ang kanyang itong biyaya, the gifts of wisdom, understanding, counsel, knowledge, fortitude, piety, fear of the Lord, at mawayang yung paglilingkod hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa Daring, sa Konsolasyon, hindi lamang sa Cebu, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa tulong ng Diyos, sa buong mundo. Pinitikan vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Congratulations, and advance happy birthday.
sakit, wala dito. Meron kayong cellphone, mga picture nila sa cellphone, pwede yung ilagay. Pagpag na naman, padaluyin mo sa kanilang mga kamay mismo ang iyong kapangyarihan na pagalingin ang lahat ng may sakit dito. Touch their head. Lord, yung mga nandito na masakit ang ulo, may migraine, touch their head, their eyes, malabo ang mata, may glaucoma, may cataract. Mayroon dito, may tinnitus, may vertigo, may epilepsy. Touch their ears. Yung mga may cyst sa breast, may sakit sa dibdib, hindi makahinga, may emphysema, may sakit sa puso, touch their chest right now. Yung mga may goiter problem, may thyroid, may sinusitis, touch that person right now. Touch their stomach. Yung mga may ulcer, may hepatitis, pancreatitis, lahat pong sakit, mga taong babaeng hindi magkaanak, may endometriosis, may scoliosis, yung mga nabalian, hindi makalakad, masakit ang tuhod, likod, batok, pagalingin mo po. Mayroon yung mga na-stroke, na-paralyzed, may high blood, mataas ang cholesterol. Pagalingin mo po yung mga may diabetes, may fatty liver, may kidney stones. Lord, bless that person. Yun din po mga nasa picture ng cellphone namin na nawala dito. Pagalingin mo po. Mga nasa ospital, yung may asthma, may depression, suffering from so much hatred and unforgiveness. Pagalingin mo po sila ngayon, hindi may taas ang balika, na hindi makaluhod, may kidney problems, nagda-dialysis, nagki-chemotherapy, nagra-radiation, may TMJ, masakit ang ngipin, noo mo, nilalagnat, may UTI, may mga infection. Bless that person right now as we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
As we reveal the sins against us, do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail, Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are